Okay, welcome back po mga kapatid sa Coach Sadio Vlog. Dito tayo sa Kuan. Sobrang gandang lokasyon. Ayan. Ayan. Mabilisang Kuan lang po ito. Vlog. Okay. Yung ating tatalakayin tungkol sa Kuan. Nakakapanghinayang mga kapatid yung Kuan. Itong ating mga general katulad ni Kuan. Ni General Nick Torre, di ba? Yan mga kapatid, nag-aral yan sa PMA, di ba? PMA yan eh. Alam niyo po yung PMA, subsidy po ng government yan, di ba? Paaral ng bayan yan. Pero yung pinapahirapan niya yung nagpapaaral sa kanya. Naabot niya yung kanyang ganyang sitwasyon dahil sa paaral siya ng bayan, di ba? Pero nilalapastangan, di ba? Nilalapastangan yung Kuan. Kung lapastanganin yung nagpaaral sa kanya, walang problema po doon mga kapatid yung Kuan eh. Kung may warrant of arrest man yung hinahanap nila, wala tayong question doon. Hanapin at hanapin nila yan, di ba? Kasi alagad ng batas sila eh. Ang atin lang naman, di ba? Yung mga walang kinalaman doon, yung di ba, yung mga bata nag-aaral doon, yung mga matatanda nakatira doon, collateral damage ba yung ganun situation? Hindi naman, di ba, dapat, di ba? Yung nagkasala, hanapin mo. Pero yung mga bagay na nandiyan nakatira at saka yung mga bata nag-aaral dyan, huwag niyo idamay. Di ba? Paaral ka ng bayan eh, di ba? Buwis ng bayan yung pinag-aral ka ng bayan ng Pilipinas, pero yung nilalapastangan mo yung mga Kuan eh, di ba? Yung mga nagpaaral sa iyo, wala kang utang na loob doon sa mga bayan na nagpaaral sa iyo. Walang problema doon sa lumalabag sa batas, hanapin mo. Pero yung mga bagay na nandyan, na wala namang kaugnayan, hindi naman sila yung target ng warrant of arrest mo, wag mo idamay. Di ba? Mga inosente yan eh. Katulad yung mga bata dyan nag-aaral dyan. More than 6,000 ng mga estudyante dyan. Hindi na nakapag-aral, di ba? Oh. Gusto mo, collateral damage yung mga bata yan para hindi na makapag-aral. Dala ng mga kapretsyo nyo. May hinahanap kayo kung ano-ano mga heartbeat nyo. Walang problema. Hanapin nyo yung dapat nyong hanapin. Walang problema yun. Dahil lumabag sila sa batas kung totoong lumabag sa batas. Pero yung mga bata na nag-aaral dyan, yung mga matatanda, mga babae dyan na nakatira dyan, wag naman yung idamay. Di ba? Paaral ka ng bayan eh, pero nilalapastangan mo yung nagpaaral sa'yo. Katulad nung kanilang katedral, binaboy nyo eh. May paggalang ba kayo? Di ba? Lahat tayo may kanya-kanya tayong relihiyon, kanya-kanya tayong gustong pananampalataya. Pero dapat naman, di ba? Nakalagay naman sa saligang batas yan, separation of power of state. Di ba? Kanya-kanyang paggalang sa kung ano man ang pananampalataya mo. Tama, igalang mo naman yung kanilang, kita mo binaboy nyo eh. Inihian nyo, dinuraan nyo. Sige nga, gawin nyo nga sa mosque ng Muslim yan kung makalabas pa kayo ng buhay doon. Bakit nyo ginagawa? Kasi kaya nyo lang. Di ba? Kaya nyo lang. Di ba? Kung umabuso kayo, inaabuso nyo eh. Yung, hindi ko maintindihan mga kapatid, di ba ito? Nag-aral sila ng Bill of Rights, Rule of Law. Alam nila yan eh. Tayo, hindi naman tayo nag-aral dyan, yung mga ganyang situation. Pero, di ba, hindi na natin kailangan ipamukha sa kanila kasi alam naman nila yung Rule of Law, Bill of Rights, karapatan ng sambayan ng Pilipino, malayang pananampalataya, malayang mag-aral. Di ba? Hanapin nyo yung dapat yung hanapin. Pero wag nyo i-collateral damage yung mga nakatira dyan sa KOJC. Hindi tayo membro ng KOJC mga kapatid. Hindi tayo membro dyan. Pero nakita naman kung paano nila pastangan, di ba? Yung pagsamba nila, nakakapagsamba pa ba sila? Hindi na. Bakit? Kinubkob nyo eh. Di ba? Ibigay nyo yung right nila. Yun nga sinasabi ko mga kapatid, di ba? Nag-aral kayo, tinalaka yung isa sa mga pinag-aralan nyo, yung Bill of Rights, Rule of Law. Ipatubad nyo po yun. Kami hindi naman namin alam yan eh. Nababasa at naririnig lang namin, pero naiintindihan namin yung Rule of Law at saka Bill of Rights, karapatan ng sambayan ng Pilipino ng bawat individual.
Ibigay nyo yung karapatan na yun. Huwag nyo lapastanganin. Huwag nyo idama yung walang kaalam-alam dyan. Kino-collateral damage nyo po eh, di ba? Huwag ganun. Kung sino nagkasala, si Pedro, huwag si Juan. Ganun lang yun. Ikaw ba, tingnan mo ang taktika nyo, di ba? Sinong matinong hinahanap sa batas na dyan pupunta? Alam nyo pupuntahan kayo dyan. Napaka-common sense naman mga kapatid, di ba? Alam mo pupuntahan ka doon, hahanapin ka doon ka mananatili. Tapos kung ano-ano mga creation ng mga kaisipan nyo, kung may jacuzzi kinagamit sa pag-abuso sa mga kabataan. Diyos ko, bilyonaryo yan. Kahit magkano yung jacuzzi na yan, kaya niyang bilhin yan. Lumilikha ka lang ng isip mo na para ma-connect mo lang yung tungkol sa mga tinatawag na paglabag sa mga kababaihan. Pero wala kang yung tinatawag dito, wala kang direktang ebidensya na nakita mo na inaabuso yung isang individual o isang babae. May nakita ka ba? Picture lang naman kayo eh. Basta lagi ko sinasabi mga kapatid ganito. Yung may kasalanan ng hanapin niya, panagutin nyo sa batas kung nagkasala. Pero yung mga walang kinamuhang-muhang dyan, walang kinalaman sa warrant of arrest na nakapaloob dyan na hindi naman sila kasali, huwag nyong idamay, huwag nyong i-collateral damage. Yan lang po ang pakiusap talaga namin eh. Kawawa yung mga bata dyan eh, yung nag-aaral. Diba, traumatic sila. Tuwing makakakita sila ng arm o nakakakita sila ng naka-full battle gear, anong tatatak sa isip nila mga bata yan? Nanginginig. Diba? Nanginginig yung mga bata dahil sa takot. Sige nga, nasaan ba yung pinag-aralan mo? Nasaan ba yung pinatutupad mong batas? Hindi po kami magagaling sa batas, kayo magagaling, pero hindi nyo ginagamit yung salitang rule of law at saka bill of right. Ganun lang mga kapatid eh. Nakaka-high blood. Diba? Nakaka-high blood talaga. Ginagamit nyo yung power nyo kasi mahina sila. Pero hindi mo nalalaman na sila yung nagpaaral sa'yo. Sa PMA, di ba? Graduate ka ng PMA. General Torre. Oh, sino nagpaaral sa'yo, di ba? Sambayan ng Pilipino. Mga Pilipino sila. Di ba? Hindi tayo membro ng KOJ pero Pilipino sila. Sila nagpaaral sa'yo. Naabot mo yung ganyang pagka-general mo dahil sila yung nagpaaral sa inyo, mga Pilipino. Subsidized ng government yung PMA. Lahat ng gastusin dyan, sagot ng gobyerno. Sino ba yung gobyerno? Di ba kami mga sambayan ng Pilipino nagbabayad ng buwis? Kami ang nagpaaral sa iyo. Kaya dapat wag mong abusuin yung batas. Di ba? Nakakawalang gana ka po kasi. Yung mga walang muwang, dinadamay mo. Nag-aral ka. Wala kang utang na loob.